Sa pagbabalik ng GFAL ay marahil napakarami na nang nagmamadaling mag-submit ng kanilang application. At maaaring iilan o kaya ay marami sa kanila ang hindi ang nagkakaroon ng pagkakataon na basahin, unawain at intindihin ang terms at conditions ng GFAL. Sa episode na ito ay susubukan kong bigyan ng pagpaunawa ang tungkol sa arrears at penalties ng GSIS Financial Assistance Loan. Pero bago ang lahat, nais kong ipaunawa sa inyo na hindi po ako empleyado ng GSIS at wala akong personal na kaalaman tungkol sa kung paano kinocompute ng kanilang system ang mga penalties. Ang gagawin kong pag-intindi at pagpaunawa tungkol sa arrears at penalties ay nakabatay sa kung ano ang nakasulat sa terms at conditions ng GFAL. Madalas ay hindi na napapansin itong terms and conditions ng GFAL. Ito kasi ay makikita sa likurang bahagi ng application form at ang napakahabang conditions ay siniksik sa iisang pahina lamang, kung kaya kadalasan ang mga borrowers ay kaagad nang pumipirma nang hindi nababasa ang mga nakasulat dito. Ayon sa nasabing terms and conditions, mayroong tatlong pagkakataon kung kailan ang iyong GFAL account ay magkakaroon ng arrears. Una, kapag ang iyong loan payment ay na-delay ng pag-remit papunta sa GSIS. Mayroon kasing deadline ang iba't ibang agency katulad ng DepEd sa pag-remit ng mga GSIS deductions mula sa sahod ng kanilang mga empleyado. Ito ay dapat mai-remit sa GSIS on or before the 10th day of the following month. For example, ang iyong salary deduction para sa GSIS for the month of August ay dapat na mai-remit ng DepEd sa GSIS on or before September 10, regardless kung anong araw ang September 10. Kapag hindi ito na-remit ng September 10, ay siguradong magkakaroon na ng arrears ang lahat ng inyong GSIS accounts. Pangalawa, magkakaroon ng arrears ang iyong GFAL account kapag ang iyong actual payment for the month na yon ay mas maliit compared sa amount due na dapat sanang iyong babayaran. Maaaring nagbayad ka ng over the counter, pero yung naibayad mo ay mas maliit compared doon sa iyong monthly amortization. O kaya ay buo ang iyong naibayad na monthly amortization, pero yung portion na yon na intended as payment for the principal loan ay lumiit dahil sa iyong pagkakaroon ng penalty. At number 3, magkakaroon nga talaga ng arrears kapag walang nagawang payment for the month. Maaaring natanggal ka mula sa payroll o kaya ay ikaw ay umalis sa iyong agency at hindi ka nagbayad ng over the counter, kung kaya walang maitalang payment for the month. Sa ganitong pagkakataon, ayon sa terms and conditions ng GFAL, ikaw ay magkakaroon ng penalty na equivalent to 1% per month, compounded monthly until such time na mababayaran mo ang iyong arrears. For example, sa buwan ng September ay natanggal ka mula sa payroll, kung kaya hindi ka nagkakaroon ng sweldo. Kung walang sweldo, walang deduction. Kapag walang deduction, walang remittance. At kapag walang remittance, ay walang payment. At dahil wala kang sweldo ngayong September, pagdating ng October 10 ay siguradong wala kang maitalang remittance. Kung kaya, automatic na nagkakaroon ka ng arrears equivalent sa isang buwang monthly amortization. Kung ang iyong GFAL ay aabot sa maximum amount na 500,000, magkakaroon ka ng arrears na 9,634 and 44 cents. Halimbawa, sa buwan ng Oktubre ay wala ka pa ring sweldo. Hindi ka pa nakabalik sa payroll, kung kaya wala ka pa ring magaganap na payment ng iyong GFAL. Sa pagdating ng November 10, ang iyong arrears for the month of September na 9,634
and 44 centavos ay magkakaroon na ng 1% penalty na siyang equivalent to 96 pesos and 34 centavos. Dahil umabot na ng 1 month mula sa October 10 na deadline nito hanggang sa November 10. Plus, dahil wala ka pa ring sahod for the month of October, ay madadagdagan ka pa ng isa pang 9,634 and 44 cents sa iyong arrears na siyang dapat sana ay payment mo for the month of October. Assuming na for the month of November ay meron ka ng sahod at nakabalik ka na sa payroll. Kung kaya pagdating ng December 10 ay meron ka ng remittance. Pero bago pa man yan, ay atin mo nang balikan ang 2 buwan na hindi ka nakapagbayad, yung arrears mo for the month of September and October. Ang iyong arrears for the month of September ay nauna nang nagkaroon ng 1% penalty as of November 10. Kung kaya, ang total nito ay umabot na ng 9,730 and 78 centavos. As of December 10 ay muli ito magkakaroon ng 1% penalty based doon sa balance niya as of November 10 dahil nga 1% compounded monthly. Kung kaya ang bagong 1% penalty ay nasa 97 pesos and 31 centavos. In short, as of December 10, ang iyong arrears for the month of September ay umabot na sa 9,828 and 9 centavos. On the other hand, ang iyong arrears for the month of October na hindi mo rin nabayaran as of November 10 ay siyang magkakaroon naman ng 1% penalty as of December 10. Dahil nga 1 month na mula nung deadline na November 10. Kung kaya mula sa 9,634 and 44 centavos, magkakaroon ito ng penalty na 96 pesos and 34 centavos. At ang balance nito as of December 10 ay magiging 9,730 pesos and 78 centavos. This time ay babalikan na natin ang iyong remittance for the month of October na nairemit ng December 10. Ano kaya ang magiging treatment ng GSIS sa 1 month amortization na naibayad mo for the month of November, gayong mayroon kang 2 buwan na hindi mo nabayaran? Ayon pa rin sa terms and conditions ng GFAL sa application of payments. The order of priority for the application of payment shall be as follows. Una, RI premium or yung redemption insurance. Ito ay buwan-buwan na siyang binabayaran ng GFAL borrower para sa insurance ng kanyang loan at ito ay equivalent to 38 centavos for every 1,000 amount of your loan. At dahil 500,000 ang iyong GFAL loan, ang iyong monthly RI premium ay 190 pesos. Second priority ay ang penalty. Dahil sa iyong pagkakaroon ng deduction for the month of November, ay mababayaran mo na ang accumulated penalty doon sa 2 buwan na wala kang payment na nagawa or yung buwan ng September at October. And as of December 10, ito ay umabot na sa 289 pesos and 99 centavos. Order number 3 ay ang payment for interest at ang number 4 ay siyang payment for the principal amount. Ang payment for the interest ng iyong GFAL loan, interest for 1 month, ay nakadepende doon sa outstanding loan balance nito. Kung kaya, kung bago ka pa lang sa iyong GFAL, ay mas malaki ang iyong babayarang monthly interest. Kung kaya, mas maliit din ang binabayad dito para sa principal payment. Pero kapag matagal ng iyong GFAL, ay mas maliit na o lumiliit na ang iyong binabayarang interest at habang lumalaki naman ang iyong binabayarang principal. Sa pagkakataong ito ay kailangan nating maintindihan ang sitwasyon ng ating GFAL loan sa pagkaroon natin ng payment for the month of November. Una,
buo bang nabayaran ang iyong penalty doon sa iyong arrears? Oo, dahil ito ay kasali sa priority ng payments mula sa iyong November na amortization. Pangalawa, nabayaran ba ang 2 buwan na arrears? Ito ay hindi nabayaran dahil nga ang iyong monthly amortization lang ay nasa good for 1 month lang at ikaw ay nagkaroon na ng 2 buwan na arrears. Pangatlo, buo ba ang naibayad para sa principal payment ng iyong loan for the month of November? Ang sagot ay hindi, sapagkat yung actual sana na babayaran mo for the principal payment ay nabawasan doon sa binayad mo sa penalty ng iyong arrears. Dahil dito ay posibleng magkakaroon na naman ng arrears ang iyong payment for the month of November. Dahil nga doon sa condition number 2 kung kailan magkakaroon ng arrears. Dahil yung actual payment for the principal amount of your GFAL ay mas bababa kaysa required na amount due. Dahil nga nabawasan iyon ng binayad mo doon sa penalty. At dahil dyan, ang magiging arrears for the month of November ay equivalent doon sa binayad mo na penalty na siyang 289 pesos and 99 centavos. So, as of December 10, ang iyong total arrears ay umabot na sa 19,558 and 87 centavos. At ang amount naman na ito ay siyang magkakaroon ng 1% penalty until January 10. So, ang tanong ngayon mga kamaster, ano ang mangyayari sa iyong GFAL account kung lumaki na ng lumaki ang iyong arrears? Ayon na naman sa terms and condition ng GFAL, ang isang loan account na magkakaroon ng unpaid obligation o yung arrears na mas tataas sa equivalent ng 6 monthly amortization shall be declared default. In other words, kapag ang iyong GFAL ay 500,000 at ang iyong unpaid obligation na arrears ay umabot na sa 57,806 and 64 centavos. Pag lumagpas doon, ang iyong GFAL account shall be considered as default. So ano ang mangyayari kapag iyong loan account ay declared as default? Pero bago natin yan sagutin, ay kailangan muna nating intindihin ang isa na namang terms and condition ng GFAL, ang automatic deduction of arrearages. Ayon sa number 15 ng terms and condition na ito, ang lahat ng mga arrearages mula sa GFAL ay siyang kukunin as deduction mula sa proceeds ng Enhanced Console Loan Plus Program na siyang pwedeng ma-avail ng borrower. Ibig sabihin nito, maaaring mawala at ma-fully paid ang lahat ng mga arrears ng iyong GFAL kapag ikaw ay nag-apply ng Enhanced Console Loan, sapagkat ang lahat ng ito ay siyang ibabawas sa iyong magiging proceeds. Kung kaya huwag kang magtaka kung sa iyong pag-apply ng console loan ay may nakikita kang napakalaking arrears dito dahil kasali na dyan ang arrears ng iyong GFAL na siyang i-deduct mula sa iyong magiging proceeds kapag ikaw ay nag-apply ng console loan. On the other hand, kahit gugustuhin mo pang mag-apply ng Enhanced Console Loan, maaaring hindi ka pa rin makapag-apply kapag ang total outstanding balance ng iyong console loan at ang lahat ng mga arrears ay mas malaki compared doon sa iyong loanable amount ng console. Sa pagkakataong ito, hindi ka makaka-apply ng console loan. At maaari ngang tuluyan ng magiging default ang iyong GFAL account. So, ano nga ba ang mangyayari kapag naging default ang iyong GFAL account? Ayon pa rin sa terms and conditions ng GFAL,
the outstanding balance of the loan shall become due and demandable without need of demand or further notice, all of which the member expressly waives. Ibig sabihin, kapag default, nagiging due and demandable at kailangan mo nang bayaran ang outstanding balance ng iyong GFAL account at hindi ka maaaring bibigyan or maaaring hindi ka bigyan ng GSIS ng demand letter nito o kaya ay notice na naging default na ang iyong account sapagkat ang karapatan mo na ma-inform through demand or notice ay iyong na-waive nang ikaw ay pumirma sa terms and conditions. At dahil maaaring hindi ka na-inform na default na nga ang iyong GFAL account, kung kaya hindi mo nabayaran ang buong outstanding balance ng iyong loan. Kung kaya, ayon pa rin sa terms and conditions ng GFAL, the outstanding balance shall be charged with an interest equivalent to 12% per annum compounded monthly and a penalty of 6% per annum compounded monthly from the date of default until na ma-fully paid mo ang iyong GFAL account. For example, ay mayroon ka pang 400,000 na outstanding balance ng iyong GFAL account at naging default na nga ito. Dahil dyan ay aabot sa 18% per annum compounded monthly ang babayaran mong interest at penalty. Sa 400,000 ay magkakaroon ka ng isang buwan na penalty at interest na 6,000. Kapag hindi mo pa rin ito nabayaran, ang 6,000 ay maidagdag doon sa 400,000 na balance. Kung kaya on the second month, ang iyong penalty at interest ay magiging 6,090 at ang iyong total balance na ngayon ay magiging 412,090 pesos. Ibig sabihin, habang tumatagal na hindi mo nababayaran ang iyong default na GFAL account, ay lalong lumalaki ng lumalaki ang outstanding balance nito. At yan ay siguradong hindi kaaya-aya at hindi nakakatulong sa isang GSIS borrower. Ngunit, paano nga ba maiwasan na aabot sa penalties at default ang iyong GFAL account? Unang-una, kapag hindi ka nagkaroon ng sahod for a certain month, ay kailangang mabayaran mo ng over-the-counter ang iyong monthly amortization bago pa man aabot ang 10th day of the following month. In this case, ay siguradong hindi magkakaroon ng arrears ang iyong account at mananatili itong updated ang payment. Hanggat maaari ay kailangan din ma-check palagi ang iyong GSIS loans accounts o kaya ay makipag-ugnayan sa iyong GSIS office para kayo ay mabigyan ng ideya as of the status and standing of your GSIS loans, katulad na labang ng GFAL. Uungat nakakatulong ang GFAL, ngunit kailangan ding panatilihing updated ang loan payments dito at kailangang bigyang pansin at pagpapahalaga ng GSIS borrower ang kanyang loan account dahil napakaraking epekto nito sa magiging claims ni member kapag siya ay magretiro. Maraming salamat mga kamasters sa inyong panunood. Naway nabigyan ko kayo ng kaunting ideya tungkol sa madilim na bahagi ng GFAL. At sana ay wala ngang isa sa mga borrowers ng GSIS, lalong-lalo na sa GFAL borrowers, ang aabot sa pagkakaroon ng default na account. Hanggang sa muli. At keep safe everyone.